Ano ang madalas mong iniisip sa araw-araw? Anong pumupuno sa isip mo? Kung ikaw ay isang disipulo at asawa, ano ang mga nangingibabaw na iniisip mo? Kung ikaw ay isang disipulo at magulang, disipulo at anak, empleyado, boss, kamag-anak, o disipulo at the same time kaibigan, ano ang laging nasa isipan mo? Ang isang tunay na disipulo o alagad ay may isipang punong-puno ng layunin ng Diyos. May misyon ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Gaya ng sinabi sa Mateo 28:18-20, ang sabi dito, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, "Binigyan ako ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Kung natanggap mo na ang kapatawaran at kaligtasan mula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang misyon na ito ay para rin sa iyo. Kung sinasabi mong ikaw ay naniniwala at sumusunod sa Panginoong Hesus, ang utos na ito ay para sa iyo at para sa akin at para sa ating lahat. Panahon na ang magbahagi ng mabuting balita sa iba at tayo naman ang gumawa din ng alagad. Ito ang misyon ng Diyos. Gawing disipulo ang lahat ng mga bansa. Tanungin mo ang sarili mo, kaibigan, ang misyon ba ng Diyos ay misyon ko rin? Kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Hesus, ang paggawa ng disipulo o alagad ay ang dapat na sentro ng iyong isipan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi ka matatawag na disciple kung wala kang misyon. At bilang disipulo ni Kristo, ang iyong misyon ay nagmumula sa Kanya. Hindi mo pwedeng sabihin na nais mong sumunod sa Panginoong Hesus, ngunit ayaw mong sundin ang Kanyang misyon. Hindi ito magkatugma. Ngayon kaibigan, habang tinatapos natin ang ating serye na Victorious Thoughts, Victorious Life, pag-uusapan natin kung paano natin maitututok ang ating isipan, hindi lang sa Diyos, kundi sa Kanyang misyon. Sa part 1, natutunan natin kung paano mapagtagumpayan ang negatibong pag-iisip. Sa part 2, pinag-usapan natin kung paano magkakaroon ng kapayapaan ng isipan. Sa part 3, tinalakay natin ang pagtutok ng ating isipan sa Diyos. At sa huling bahagi na ito, pag-aaralan natin kung paano itutok ang ating isipan sa Kanyang misyon. Ang pamagat ng ating mensahe ay paano maging mission-minded disciple. Kung ang pagiging disciple na gumagawa din ng disciple ay mahalaga at inutos ng Diyos, ang susunod na tanong ay paano natin ito maisasabuhay. Manatili ka hanggang dulo ng mensaheng ito dahil dito mo makikita ang susi sa isang matagumpay na buhay. Hindi ito tagumpay na nagagawa mo anumang gusto mo, kundi tagumpay dahil nagagawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo at nalulugod siya at naluluwalhati sa iyong buhay. Ito ang tunay na tagumpay na nagdadala rin ng tunay na kahulugan sa buhay mo. Magandang araw muli mga ka-What G. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng Kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotions sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotion na ito ang pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Meron din itong application question na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita nyo sa description. Kung hindi nyo ito makita sa description, ay tignan nyo yung top comment o yung nakapin na comment at makikita mo ito doon. Kung hindi nyo pa rin makita, ay mag-type ka lang sa comment section ng Devo
at magpi-PM kami sa iyo ng link. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo magiging mission-minded na disciple? May tatlo tayong point. Acknowledge Jesus as God. Number 2, submit to His authority. And number 3, act on His mission. So number 1, acknowledge Jesus as God. Kilalanin mo ang pagka-Diyos ng Panginoong Yesus. Sabi sa Matthew 28:16-17, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Ang salitang makita o idon sa wikang Greek ay nangangahulugan na mas malalim pa kaysa sa nakita lang sa pisikal na paraan. Ang makita na salita dito ay picture ng isang mas malalim na pangunawa. Hindi lamang nila nakita ang Panginoong Yesus gamit ang kanilang mga mata, kundi nauunawaan nila na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay nagpapatunay ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Nauunawaan nila na ang sandaling ito ay katuparan ng pinangako ng Panginoong Yesus na siya'y muling babangon. At ito'y nagsisilbing patunay ng kanyang pagka-Diyos na kalikasan. At dahil dito, anong ginawa nila? Sila'y sumamba sa kanya. Ang salitang pagsamba dito ay napakalalim. Ang salitang Griego na prosekunesan ay nagpapahiwatig ng isang pagkilos ng paggalang at pagsamba na kadalasang may kasamang pagluhod o pagyukod. Ang pagsambang ito ay inalay nila sa Panginoong Yesus bilang pagkilala sa kanyang pagka-Diyos at pagiging Panginoon. Now, sa konteksto ng mga Hudyo, ang prosekunesan ay nakalaan lamang sa Diyos. Kaya't ang gawaing ito ng mga disipulo ay malinaw na pagkilala nila sa Panginoong Yesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Simula sa pagiging magaling na guro ay napalitan ng kanilang pagkaunawa na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Kaya lang ang sabi sa talata ay ngunit ang ilan ay nag-alinlangan. Na-realize ko na ang isang alagad ng Panginoong Yesus ay may pagkakataon na nag-aalinlangan din. Ang presensya ng pag-aalinlangan sa ilang disipulo ay isang tapat na pagpapakita ng kahinaan din ng tao at ang pakikibaka na maunawaan ang himala. Ang salitang nag-alinlangan o nag-doubt sa Griego ay distasan, ay nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan o kawalan ng katiyakan. Ang pag-aalinlangan ay hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng pananampalataya, kundi pagkakaroon lang niya ng struggle na maniwala siya ng lubos. Ang doubt ay nagiging healthy sa mga alagad kung ang pinagmumulan nito ay ang desire mo talagang sundin ang Diyos. Kaya may pagkakataon na may tinatanong ka na kailangan mo ng sagot. Ito'y ibang-iba sa unbelief o kawalan ng pananampalataya. At ito maganda dito. Kahit nagkaroon ng iba ng doubt, ay hindi sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila na disqualified na kayo. Hindi ka na alagad. Hindi, kundi mas lalong pinatatag ng Panginoong Yesus ang kanilang pananampalataya. Kaibigan, may pagkakataon ba na gusto mong sumunod sa Diyos kaya lang may doubt ka sa isang bagay? Noon ay nagdududa din ako sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya ay susunod ako sa Kanya at kikilalanin ko Siya at palalaguin ko ang relasyon ko sa Kanya dahil minahal Niya ang makasalanan tao na gaya ko. At habang nakikipag-usap ako sa Kanya, ay may mga pagdududa na pumapasok din sa isip ko noon. Lord, talaga bang kasalanan ang ginagawa naming pagsasama ng aking kalibin na may asawa? Lord, gusto kong sumunod sa iyo pero liwanagin mo po ito sa akin. Ang dami kong doubt at tanong, pero hindi nangangahulugan na ayaw ko sumunod, kundi gusto ko talagang sumunod sa Kanya. Kaya sabi ko, not my will, Lord, but your will be done in my life. Ikaw ang Diyos at hindi ako. Kaya't nung ipinaunawa sa akin ng Panginoong Yesus na hindi ko siya nalulugod sa aking relasyon at hindi niya ako magagamit para sa kanyang kaharian, ay binitawan ko yung aking relasyon at sumunod ako sa Kanya. Nanampalataya ako na alam niya ang mas makakabuti sa aming lahat. Nanampalataya ako na ang pagsamba ko sa Kanya ay hindi lamang tuwing Sunday, kundi sa araw-araw ng buhay ko. Kung ako ay magdidesisyon na sundin siya sa araw-araw, ako ay sumasamba sa Kanya. Kaibigan, simulan mo sumunod sa Panginoong Yesus
bilang kanyang alagad. Bakit? Kasi siya ay Diyos na manlilikha at may kontrol ng lahat ng bagay. Sabi nga ni John Piper, tinagalog ko na lang, sabi niya, ang misyon ay hindi ang pinakahuling layunin ng simbahan. Ang pagsamba ang tunay na layunin. Ang misyon ay umiiral dahil may mga lugar kung saan wala pang pagsamba. Ang pagsamba ang pinakahuling layunin, hindi ang misyon. Dahil ang Diyos ang pinakahuli at pinakadakila, hindi ang tao. Kapag natapos na ang panahong ito at ang hindi mabilang na milyon-milyong mga tinubos ay luluhod sa harap ng trono ng Diyos, wala nang misyon. Ibigan, balang araw ay haharap tayo sa Panginoong Yesus at tama ang sabi ni John Piper, mawawala na ang misyon. Mawawala na ang pag-share natin ng gospel. Mawawala na ang paggawa natin ng alagad. Pero ang pagsamba ay mananatili. Kaya kung gusto mong manatili na maging tapat sa misyon ng Panginoong Yesus, ay kailangan mo matutunan muna na sambahin siya ng buong puso mo at katotohanan. Ang ibig sabihin ay ang worship ay parang gasolina ng misyon. Sabi ulit ni John Piper, ang pagsamba ang nagpapakilos sa misyon. Ang pagkahumaling sa Diyos sa pagsamba ang nauuna bago ialok ang Diyos sa pangangaral. Hindi mo maipapahayag ang hindi mo pinahahalagahan. Ang mga missionary ay hindi kailanman makakapagsabi ng magalak ang mga bansa kung hindi nila masasabi mula sa puso, ako'y magagalak at magpaparangal sa iyo. Grabe, napakagandang paalala nito sa atin na ang priority natin ay kilalanin, pahalagahan, sambahin at mahalin ng Panginoong Yesus. Bakit? Dito kasi mag-uugat ang desire mo na magmisyon ng totoo at may kagalakan sa puso. Kaya nga, tanungin natin yung ating sarili kung tayo ba ay merong araw-araw na personal worship sa Diyos. Tandaan mo ito, kaibigan, ang misyon ay nagsisimula at nagtatapos sa pagsamba. Bakit? Kasi hindi mo maibabahagi ang Panginoong Yesus kung hindi siya ang pinakamahalaga sa puso mo. Hindi ka magiging excited na makita ang isang taong naliligaw sa gagawin ng Panginoong Yesus sa kanya kung siya ay mananampalataya sa Panginoong Yesus. Kasi ikaw mismo ay walang exciting na nangyayari sa inyong dalawa ng Diyos. Hindi mo nakita ang reality ng pagkilos niya araw-araw sa buhay mo. Kaibigan, ito yung katotohanan. Ang misyon ay natural na bunga ng pusong sumasamba sa Panginoong Yesus. Kung hindi mo sinasamba ng buong puso ang Panginoon, paano mo maiisip at pagnanasaan na ibahagi siya sa iba? Kung hindi mo siya minamahal, paano mo siya maibabahagi sa iba upang matanggap din nila ang pagmamahal ng Panginoong Yesus? Paano mo iisipin na paglingkuran siya kung hindi mo siya ginagalang at pinapahalagahan? Kuya Mike, ginagalang ko naman siya. Kaibigan, kung hindi mo binibigay ang buong buhay mo sa Kanya, ay maliit ang tingin mo sa Kanya. Wala ang totoong paggalang dito. Ang ibig sabihin nun ay, kung meron pang mas mahalaga sa iyo kaysa sa Kanya, meron pang mas importante sa iyo kaysa sa Kanya, kaya hindi mo siya masunod sa mission niya sa iyo, kaibigan, baka maliit ang tingin mo sa Kanya. Baka hindi Diyos ang tingin mo sa Kanya. Kasi kung Diyos ang tingin mo sa Kanya, siya ang iyong magiging priority. Kaibigan, paano mo sinasamba ang Panginoong Yesus? Masasabi mo ba sa puso mo na nagagala ka talaga sa Kanya? Tignan natin ang ilang talata na nagpapatunay na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Marami ito pero tignan lang natin yung ilan. Una, siya ay existido na bago pa ang paglikha ng mundo. Ang ibig sabihin, hindi siya nilikha, kundi siya ang manlilikha. Sabi sa John 1:1-3, nang pasimula ay naroroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na siya ng Diyos. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang salita na binabanggit dito ay ang Panginoong Yesus. Ang sabi ay, naroon na siya nung pasimula. At kasama niya ang Diyos at siya ay Diyos. At ito ang amazing. Sabi sa talata ay walang nalikha ng hindi
sa pamamagitan niya. At anong ginawa ng salita? Ituloy natin sa verse 14. Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian na bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Ang sabi, ang salita ay nagkatawang tao. Ang ibig sabihin, kung siya ay tao, hindi na niya kailangan magkatawang tao. Pero dahil ayon sa verse 1, siya ay Diyos, ay nagkatawang tao siya para manahan sa atin. At balang araw ay bayaran ng ating mga kasalanan sa krus. Pangalawa, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Sabi sa Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Nasa langit man o nasa lupa, nakikita man o hindi. Maging mga trono, mga paghahari, mga pamahalaan o mga kapangyarihan, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Wow! Ang ibig sabihin ay walang nilalang sa langit at lupa ang hindi ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Pangatlo, siya ang nagpapatawad ng kasalanan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya, kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Nagsimula namang mag-isip ang mga Pariseo at mga guro ng kautusan. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan? Ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan. Tama ang mga Pariseo na ang pwede lamang na magpatawad ay ang Diyos. Kaya nga dahil nakakapagpatawad ang Panginoong Yesus, ay patunay ito sa kanyang pagka-Diyos. Pang-apat, inangkin niya ang pagkakaisa nila ng Ama. Sabi niya sa 1:10:30, ako at ang Ama ay iisa. Malinaw na ipinahayag ng Panginoong Yesus ang kanyang pagkakaisa at pagkakapantay sa Diyos Ama na nagpapatunay ng kanyang pagka-Diyos. Panglima, tinanggap niya yung pagsamba sa kanya. Sabi sa Mateo 14:33, at sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na, huwag niyo ako sambahin, tao lang ako. Pero hindi. Ang ibig sabihin, siya ay Diyos. Tinawag siyang Diyos ng kanyang tagasunod. Sabi pa sa John 20:28, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Pansinin natin na hindi sinabi ng Panginoon kay Tomas na, huwag mo akong tawagin Diyos, ako ay tao lang. Ito ay patunay na ang kanyang pagkabuhay na muli ay katunayan ng kanyang pagka-Diyos. Kaibigan, ano ang pakiramdam mo na malaman na ang Panginoong Yesus ay Diyos na karapat-dapat mong sambahin? Paano mo mas lalo pa maipapakita ang pagsamba mo sa Kanya sa araw-araw mong buhay? Walang duda ang Panginoong Yesus ay hindi lamang Panginoon, kundi Diyos na karapat-dapat sa ating buong pagsamba at pananampalataya. Sabi ni John Gerstner, we must either worship Christ as God or despise or pity Him as a man. So, paano nga ba tayo magiging mission-minded na disciple? Una, acknowledge Jesus as God. Pangalawa, kung siya ay Diyos, ay anong gagawin natin? Submit to His authority. Magpapasakop tayo sa kanyang otoridad o kapamahalaan. Marahil alam ng Panginoong Yesus na may mga nag-doubt o nag-alinlangan sa Kanya. Kaya tignan mo, sabi niya sa kanyang mga alagad sa susunod na verse, at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Now, ano sabi ng Panginoon? May ilang kapamahalaan ang ibinigay sa Kanya? Hindi, ang sabi ay lahat, sa langit at sa lupa. Halimbawa, authority over nature, Mark 4:39. Authority over life and death, John 11:43-44. Authority over spiritual beings, Mark 1:27. Authority to forgive sins, Mark 2:10. Authority to judge, John 5:22-23. Authority over death and Hades, Revelation 1:18. Authority over all nations, Matthew 28:19. At marami pang iba. Now, bakit mahalaga ang authority ng Panginoong Yesus sa ating misyon? Ang authority kasi ay ang kapangyarihan o karapatan na magbigay ng utos, gumawa ng desisyon,
at magpatupad ng pagsunod. Hindi ito pareho sa kakayahan o pisikal na lakas o puwersa. Halimbawa, isang 120 pounds na babaeng pulis o traffic enforcer. Maliit lang siya, pero sa pagtaas lang ng kanyang kamay, kaya niyang pahintuin ang isang napakalaking truck na may bigat na 80,000 pounds. Now, lakas ba ang gamit niya? Hindi, kasi kung gagamitin niya lang ang lakas niya, ay sasagasaan lang siya ng truck at hindi niya ito mapapahinto. So, anong gamit niya? Authority ang ginagamit niya. Siya ay itinalaga ng ating pamahalaang Pilipinas na magpatupad ng batas trapiko. Siya ay may kakayahan at karapatang magpatupad ng mga kautusan. Sa parehong paraan, may authority ang Panginoong Hesus sa pagliligtas ng kaluluwa na naligaw at pinaghaharian ng dyablo sa kadiliman. May authority siya maglipat ng isang taong nanampalataya sa kanya mula sa kadiliman papunta sa kanyang kaharian. Now, ito ang tanong. May authority ba ang Panginoong Hesus sa buhay mo? Yes. Diba, binasa natin kanina na lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang may kompletong authority sa lahat ng bagay dahil siya ang hari ng lahat. Kaya kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. May bahagi ba ng buhay mo na hindi mo sinusuko sa Kanya? Anong humahadlang sa iyo upang ibigay mo ang iyong buong buhay sa Panginoon na may authority sa iyo? Noong araw ay tinanong ko din ito sa sarili ko. Sabi ko, Lord, opo, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Kaya lang, may sumunod na tanong. Kung ganoon, willing ka bang i-commit ang iyong sarili sa aking misyon? Alam mo, napaisip ako. Kung ibibigay ko na ang buhay ko sa Kanya at gagawin ko siyang authority ng buhay ko, ang ibig sabihin, ang final decision ko ay hindi na nakasalalay sa akin, kundi sa Kanya na. Pag sinabi ko sa Kanya na, opo, nagko-commit na po akong sumunod at maglingkod sa inyo, ay may mga bagay na kailangan ko na i-give up para sa Kanya. Halimbawa, kailangan ko isuko ang aking mga bisyo gaya ng babae, droga at paglalasing. Bakit? Kasi isinusuko ko na yung aking buhay sa Kanyang authority. Kailangan ko isuko ang aking pagiging materialistic at isuko din ang pansarili kong ambisyon na malayo naman sa kalooban ng Diyos. Ang hangarin ko kasi noon, magpayaman na magpayaman at kahit ano gagawin ko, basta magkapera lang. Kahit magnakaw ako, kahit mandaya ako, kahit manira ako ng ibang tao, basta para sa pera, yun ang gagawin ko. Ang sinasamba ko ay ang pera. Kaya lang, sinabi ng Diyos sa akin na mas maganda ang plano niya kaysa sa akin. Kaya sinuko ko yung sarili kong ambisyon. Bakit? He is my authority. Kailangan ko ding isuko ang sarili ko pagdating sa pagpapatawad sa mga taong nakaaway ko. Hindi ko pwedeng gawin ang misyon ng Panginoong Hesus na meron akong taong hindi pa napapatawad. Hindi magbubunga ang ministry na ipagkakatiwala niya sa akin kung hindi ako matututong magmahal ng walang kondisyon. Bakit? He is my authority. And then, kailangan ko ding isuko ang relasyon ko na hindi nakakalugod sa Kanya. Bakit? Again, He is my authority. Kailangan ko ding isuko ang takot at kawalan ng pananampalataya. May pagkakataon na ang hirap sumunod dahil may nakasanayan na akong gawin kahit mali. At takot ako sumunod, pero kailangan ko sumunod sa Kanyang plano. Bakit? Kasi He is my authority. Then, kailangan ko ding isuko ang aking oras at prioridad. Dati, pag Sunday, mag-worship lang ako ng isang oras, tapos akin na ang oras ko. Mula Monday hanggang Saturday, gagawin ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Pero kung gusto kong maging committed sa misyon ng Diyos, kailangan kong isama siya sa aking buhay araw-araw. Kasi ang pangingisda ng kaluluwa ay araw-araw din. Bakit ko ito gagawin? Kasi ito ang mission ng Panginoon at siya ang aking authority. Kaya ang mission niya ay mission ko na rin. Kaibigan, anong kailangan mong ipasakop sa Panginoong Hesus bilang iyong authority? Si David Livingstone ay isinilang noong March 19, 1813 sa Blantyre, Scotland, sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lamang siya ay nagtrabaho na siya sa isang pabrika ng tela habang nag-aaral sa gabi. Sa kabila ng kahirapan, pursigido siyang mag-aral lalo na sa larangan ng medicine at theology. Ang kanyang pagmamahal sa agham at pananampalataya
ang nagbigay sa kanya ng hangarin na maglingkod bilang missionary sa Africa. Kaya't nagpasa siyang ialay ang kanyang buhay upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at pagbutihin ang kalagayan ng mga tao roon. Napansin ni Livingstone ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga tao dahil sa slave trade. Gumawa siya ng libro patungkol sa mga kasamaan ng pang-aalipin na nagdulot naman ng awareness sa buong mundo sa masamang gawain sa pang-aalipin. Alam mo, sabi niya, Christ alone can save the world, but Christ cannot save the world alone. Grabe no, meron siyang conviction na isa siya sa tinawag ng Panginoong Hesus para ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. And at the same time ay tulungan ang mga naaapi. Dahil dito, walang sawa niyang itinaguyod ang pagpapahinto ng pang-aalipin. Ang buhay ni Livingstone habang siya ay nagmimisyon ay puno ng pagsubok. Nakaranas siya ng matitinding sakit, kalungkutan, at pagkawala ng mga mahal sa buhay. Ang kanyang asawa na si Mary Moffat Livingstone ay pumanaw dahil sa malaria sa isa sa kanilang paglalakbay. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag sa kanyang misyon. Kahit pa matagal siyang napalayo sa kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ibigan, willing ka bang ialay at i-commit ang iyong buhay sa Diyos? May isang kapatiran tayo nagkwento, sabi niya, simple lang talaga ako mag-isip. Alam ko noon na ako'y ligaw at papunta sa impyerno. Pero niligtas ako ng Panginoong Hesus. Dahil dito, utang ko sa Kanya ang lahat. May karapatan siya sa akin dahil binili niya ako ng Kanyang dugo. Siya na ang may authority sa akin. Kaibigan, ang Panginoong Hesus ba ang namamahala na sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa relasyon mo, sa kurso o karera na kinukuha mo, sa pera mo, sa ari-arian mo, sa pamilya o mga anak mo? Kung tatawagin ka niya sa ibang lugar para maglingkod, handa ka ba? Kung tatawagin ka ba na maglingkod bilang missionary sa ating online ministry dito sa WOTG, ay susunod ka ba? Ang daming tanong ng mga tao ngayon, hindi ba? Mga tanong na malalim at totoo. Sino ang may kapangyarihang tumulong sa akin, sa aking mga pangangailangan? Anong plano ng Diyos para sa buhay ko? Saan ko mahanap ang tunay na kahulugan at kaligayahan? Matatapos pa ba ang paghihirap ko? Paano ko malalaman na maaasahan ko talaga ang Diyos? Ang mga tanong na ito ay hindi na bago. Ano ang sagot sa lahat ng tanong nila? Ang sagot ay napakasimple. Ang kailangan nila at ang sagot sa kanilang mga katanungan ay ang Panginoong Hesus. Si Hesus ang sagot sa lahat ng mga pag-aalinlangan natin. Mas mabuti siya sa kahit kanino. Mas mahalaga siya kaysa anumang bagay, idea, kapangyarihan, hari, pari, o propeta, o pastor. Siya ang pinakamahalaga. Siya ang higit sa lahat. Kaibigan, submit to His authority. So, paano nga ba tayo magiging mission-minded na disciple? Una, acknowledge Jesus as God. Pangalawa, kung siya ay Diyos, anong gagawin natin? Submit to His authority. At pangatlo, dahil sa ang nagbigay ng misyon ay ang Panginoong Hesus na Hari at Diyos at may ultimate authority sa lahat ng bagay, kasama na ang buhay mo at buhay ko, ay ang susunod na gagawin naman natin bilang disciple o alagad ay act on His mission. Kikilos tayo upang gawin ang misyon. Ang ibig sabihin, hindi lang tayo mag-a-agree na tama naman ang misyon na dapat naman nating gawin. O kaya, hindi tayo mananatili sa sideline bilang manonood lang at tagapalakpak lang. Praise God! Ang galing ni kapatid. Ginagamit talaga siya ng Panginoong Hesus. Tapos papalakpakan mo siya. Hindi, kaibigan. Ikaw at ako ay dapat kasali sa laro. Sasabak tayo sa labanan bilang kasama sa team ng Panginoong Hesus. Sabi sa Matthew 28:19-20, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesus at ikaw ay tagasunod o alagad niya,
Ay ayon sa talata ay anong ating misyon? Gawin nating alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Pero paano natin ito gagawin? Sabi sa talata ay humayo kayo. Ang ibig sabihin ng salitang humayo sa salitang Griego ay as you are going. Now, anong implication nito sa atin? Ang ibig sabihin ay magiging kabahagi na ng buhay mo ang paggawa ng alagad. Habang ginaganap mo ang iyong buhay sa tahanan, eskwelahan, trabaho at iba pa, ay tuloy-tuloy ka na naghahanap naman ng opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan at makagawa ng alagad. Ang buhay natin ay inaalay na natin sa kalooban ng Diyos upang makita ito ng iba at ma-attract sila sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay dahil sa may authority ang Panginoong Yesus, ay inuutusan niya tayo na humayo. Ang authority ng Panginoong Yesus ang gagabay, tutulong at mag-e-empower sa atin para magawa ang mission niya sa pamamagitan natin. And then sabi sa talata ay gumawa ng mga alagad mula sa lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin lang ng alagad ay commitment na maging katulad ng kanyang sinusundan. Kung tayo ay alagad ng Panginoong Yesus, tagasunod niya tayo. Ay ang goal natin bilang alagad ay maging katulad niya na gumagawa din ng alagad. Magiging katulad natin siya sa pagmamahal sa iba ng walang kondisyon. Magiging katulad natin siya na maawain sa mga naliligaw at nagbibigay sa kanila ng pagkakataong marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Tandaan natin na ang utos ay gumawa ng mga alagad. Hindi gumawa ng mga tagahanga ng Panginoong Yesus. Hindi din sinabi na gumawa ng mga taga-suporta o mga cheering squad na magsasabi ng, "Go, go, Lord Jesus, gumawa ka ng disciples, andito lang kami, susuportahan ka namin." No, hindi yun ang sabi. Hindi din sinabi na gumawa ka ng church attenders. Now, hindi ko sinasabi na masama ang pumunta sa ating church. Pero kung nasa isip natin ay ang pagsamba sa Diyos ay ang maging present lang sa church tuwing linggo, at pagdating ng Monday to Saturday ay bahala ka na sa buhay mo, ni hindi ka humahayo na gumagawa ng alagad, ay hindi ito ibig sabihin ng paggawa ng alagad. Ang paggawa ng alagad ay isang paghuhubog sa mga nag-commit na sumunod sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay ang mga alagad ay hinuhulma at sinasanay. Merong proseso at ginagawa ito ng discipleship group leader sa kanyang members sa tulong ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay walang shortcut sa Christianity. Kung gusto mo lumago, kailangan mo maging bahagi ng isang discipleship group. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil merong nagdi-disciple sa akin simula nung nakakilala ako sa Panginoong Yesus. Siya ang tumulong upang lumago ako bilang mananampalataya ng Panginoong Yesus. Yung nagdi-disciple sa akin ay meron ding nagdi-disciple sa kanya. Ako din ay may dinidisciple na dalawang group. Ang mga members ko ay may dinidisciple din na iba. At ang kanilang members ay nagdi-disciple din. Ano ibig sabihin nito? Ang paggawa ng alagad ay ang kasangkapan ng Panginoon para mapalaganap ang Kristyanismo. Imaginein mo ito, kung walang gumawa ng alagad dahil huminto lang ito sa Panginoong Yesus, ay wala tayo ngayon. Then sabi sa talata ay gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ano ibig sabihin ng sa lahat ng bansa? Noon kasi ay nilimitahan ng Panginoong Yesus ang gawain sa mga Hudyo. Ngunit bago siya bumalik sa langit, ay nagbigay siya ng huling habilin. Nag-utos siya ng isang misyon na hindi lang para sa mga Hudyo, kundi ito ay para gawing alagad ang lahat ng bansa. Ang ibig sabihin, kasama tayong ililigtas at i-disciple ng mga hentil. Then sabi ay yung mga ginagawang alagad ay babautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin natin na hindi sinabi na bautismuhan sila sa mga pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi. Ang sinabi ay bautismuhan sila sa pangalan. Singular. Ang ibig sabihin ay nagpapahiwatig ito na may iisang Diyos at ang Diyos na iyon ay kinabibilangan ng unity ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Then, ano pang gagawin? Kung ikaw ay gumagawa ng alagad o disciple, sabi sa talata ay turuan silang sundin ang lahat ng bagay
na inuutos ko sa inyo. Ang ibig sabihin ay ang mga alagad ay hinuhubog sa pamamagitan ng pagtuturo. Ang pagtuturong ito ay hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan din ng ating mabuting example sa kanila sa tulong ng presensya ng Panginoong Yesus. Walang pagbabagong magaganap ng hiwalay sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Di ba? Ang sabi sa talata ay tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ibig sabihin ay ang Panginoong Yesus ay mananatiling kasama ng kanyang mga alagad hanggang matapos ang gawain sa paggawa ng alagad. Kailan matatapos yon? Hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ibig sabihin ay inuutusan tayo ng Panginoong Yesus na gumawa ng alagad. Binigyan tayo ng misyon na dapat tuparin. Ngunit hindi tayo tinawag na humayo ng mag-isa, kundi sasamahan tayo ng Panginoong Yesus. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 3:9, ito ay sapagkat kami ay kamanggagawa ng Diyos. Anong sabi? Tayo daw ay kamanggagawa ng Diyos. Ang ibig sabihin ay fellow workers. Kaibigan, may mga times na nakakaramdam ako ng pagod. Pero nung nabasa ko ang verse na ito, ay nagpaalala ito sa akin na sa mga panahon na parang gusto ko nang tumigil, ay ang Panginoon pala ang nagpapalakas sa akin. Dahil kasama ko siya sa gawain. Fellow workers. Kaibigan, pakiramdam mo ba ay napapagod ka na sa paglilingkod? Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kung meron man siyang ipapagawa sa iyo, ay sisiguraduhin niya na hindi ka mag-iisa, kundi tutulungan ka niya. Bakit? Ang sabi sa talata ay kamanggagawa natin siya. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang presensya ng Panginoon bilang fellow workers na kasama natin ay nagsasabi sa atin na ang paglilingkod ay isang privilege. Bakit? Biruin mo, kasama mo sa gawain mismo ay ang Diyos na hari ng mga hari. At hindi lang yun, ang kanyang presensya ay nangangahulugan ng protection. Paano? Kasi hindi tayo kailanman nawawala sa kanyang paningin o pangangasiwa. Kasi nga, kasama natin siya araw-araw. Fellow workers. Tapos ang kanyang presensya ay nangangahulugan ng kapangyarihan. Sapagkat habang tinutupad natin ang Great Commission, tayo ay gumagawa sa kanyang pangalan, sa kanyang authority. At ang panghuli, ang kanyang presensya ay nangangahulugan ng kapayapaan o peace. Bakit? Kasi palaging pinapaalala nito na ang church ay pag-aari ng Panginoong Yesus. Ito ay kanya at kanyang gawain. So ang tanong, paano pa tayo matatakot gumawa ng alagad ngayon kung kasama naman pala natin ang Panginoong Yesus? Ibigan, anong humahadlang sa'yo na sundin ang utos na gumawa ng alagad? Takot? Pera? Mga distraction sa mundo? At iba pa? Ibigan, handa ka bang iwan ng anumang humahadlang sa'yo para sumunod sa Panginoong Yesus? Maring tinatanong mo, Kuya Mike, paano ba ako gagawa ng alagad? Matagal mo nang sinasabi ang utos na ito ng Panginoong Yesus pero hindi ko magawa kasi hindi ko alam kung paano ako magsisimula. O kaya naman sinasabi mo, natatakot ako, baka hindi ko kaya. Kaibigan, huwag ka mag-alala kasi andito kami para alalayan ka. Ganyan din ako dati, natatakot ako at iniisip ko, ang hirap-hirap naman ng gawain. Kaibigan, ito lang ang gagawin mo. Una, para matutunan mo kung paano gumawa ng alagad, ay kailangan mo muna maging kabahagi ng isang discipleship group. Sabi sa mga unang Kristiyano noon, ng mga tagasunod ng Panginoong Yesus, Acts 2:46, sila ay matatag na nagpatuloy sa templo, araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Wow! Dalawang grupo ang makikita natin sa talata na ito. Itong mga nasa bahay na nagtitipon ang tinatawag na discipleship group. Now, bukod sa face-to-face na discipleship ay meron tayong online discipleship groups na nagtitipon bawat linggo upang magpalakasan at magpanalanginan. Kaibigan, kung ginagawa ito ng mga una nating mga kapatid na alagad ng Panginoong Yesus, ay ito din naman ang ating gagawin. Kaya nga, ikaw mismo ay kailangan maging disciple na dinidisciple ng isang group leader. Bakit? Kasi kailangan ikaw muna ang matuto at magbago. Ikaw muna ang lumago sa pananampalataya at lumago ang pagmamahal mo sa Diyos. At habang lumalago ang pagmamahal mo sa Diyos,
lumalago din ang pagmamahal mo sa iba to the point na gusto mo na rin silang i-disciple. Sa loob ng discipleship group ay nagtutulungan ang mga kapatiran. Nagbabahaginan ng karanasan nila sa Diyos. Nagbabahaginan ng pasanin. Nagbabahaginan ng kaalaman. Nagpapanalanginan. Ang discipleship group ay isang kapamaraanan kung saan ikaw ay makakahanap ng mga kaibigan at kapatiran na nagmamahal sa iyo. Dito mo matututunan ng mas malalim ang salita ng Diyos. Marahil, marami kang tanong sa buhay. Dito mo mahanap ang sagot na ayon sa salita ng Diyos. Dito ka rin makakahanap ng accountability partner na gagabay sa iyo, mananalangin sa iyo at makakapagpalakas sa iyo. Tuwing meron kang challenges sa buhay, ay meron kang kapatiran na aagapay sa iyo, mag-e-encourage at makakasama mo sa laban ng buhay. Dito ka rin sa discipleship group masasanay sa mga leadership skills. Dito sa discipleship group, matututo kang manalangin. Dito ka din makakasama ng iba pang kapatiran sa pagbabahagi ng mabuting balita. Dito mo rin matutuklasan ang mga spiritual gifts na binigay sa iyo ng Diyos at marami pang iba. Kaibigan, marami ng buhay ang nabago dahil nagtiwala sila sa Diyos na maging bahagi ng isang discipleship group. Alam mo, noong araw nakaka-amaze kung paano dinidescribe ng mga historians ang mga alagad ng Panginoong Yesus. Si Tertullian, isang Kristiyanong manunulat noon, ay nag-ulat na ang mga Romano daw ay nagsasalita ng ganito patungkol sa mga alagad ng Panginoon. Sabi doon, tignan nyo kung paano sila nagmamahalan. Tapos si Justin Martyr, isang Kristiyanong apologist na nagsasalita ng Griego, ay inilarawan ang pagmamahal ng mga Kristiyano sa ganitong paraan. Sabi niya, kami na dati mas pinahahalagahan ang pag-aari ng kayamanan at mga bagay kaysa anuman, ngayon ay sama-sama naming inilalagay ang aming mga tinatangkilik sa isang pondo at ibinabahagi ito sa sinumang nangangailangan. Dati kaming namumuhi at naninira sa isa't isa at umiiwas makisama sa mga tao ng ibang lahi o bansa. Ngayon, dahil kay Kristo, namumuhay kami nang nakikisama sa mga taong ito at ipinapanalangin namin ang aming mga kaaway. Si Clement ng Alexandria ay ganun din. Sinabi niya na may isang taong nakakilala sa Diyos na sumulat ng ganito. Sinasadya naming maging dukha dahil sa pag-ibig upang masiguro niyang hindi niya mapapalampas ang isang kapatid na nangangailangan, lalo na kung alam niyang mas kaya niyang tiisin ang kahirapan kaysa sa kanyang kapatid. Itinuturing din niya ang sakit ng iba bilang sarili niyang sakit. At kung siya man ay magdusa dahil sa pagbibigay mula sa sarili niyang kakapusan, hindi siya nagrereklamo. Grabe, lahat sila ay binago ng Diyos. Lahat sila ay nagmahal ng higit sa kanilang sarili. Lumago sa pagmamahal sa Diyos at lumago sa pagmamahal sa kapwa. Kaibigan, ito ang nais ng Diyos sa iyo at sa akin, na lumago tayo sa pagmamahalan. Pero paano natin ito mapapractice? Siyempre, bukod sa mga taong malapit sa atin, ay mapapractice natin ito sa loob ng isang discipleship group. Bakit? Kasi lahat tayo na nagtitipon-tipon doon sa isang discipleship group, lahat tayo makasalanan. Kaya tayo ay babaguhin ng Diyos. Kaya yung character natin babaguhin ng Diyos. Tuturuan niya tayong magmahal ng mga imperpektong tao. Kaya dito natin mapapractice yung pagmamahal ng walang kondisyon. Kaibigan, ngayon nais din ng Diyos na magpasakop ka sa Kanya at magsimulang maging bahagi ng mission niya. Kung nais mong sundin ng Diyos, kilalanin na ang Panginoong Yesus ay ang Lord o Master ng buhay mo, at kung nais mong kilalanin ang authority niya sa iyong buhay, ay magsimula ka ng maging bahagi ng isang online discipleship group. Paano? Mag-comment ka ng join at nakahanda kaming i-welcome ka sa group at sanayin upang magawa mo ang hinanda ng Diyos para sa iyo. Meron tayong link ng registration form sa description ng video na ito. Pag hindi mo nakita, mag-type ka lang ng join sa comment section. Marahil ikaw naman ng taong hindi pa nakakaranas ng kapatawaran at kaligtasan ng Panginoong Yesus. Kaibigan, handa kang patawarin at linisin ng Panginoon. Manampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Ipahayag mo ito sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka, sabihin mo, Panginoong Yesus,
Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa kapatawaran at buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin. Gamitin niyo po ako para ako naman ang magbahagi ng mabuting kaligtasan sa iba. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyayahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos ng ating Panginoong Yesus na gumawa ng alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday? 7:30 ito via Zoom. Naku, mabibless kayo dito at lalago. Open ito para sa lahat. Check nyo ang link ng Zoom sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Tony Evans, when you realize God's purpose for your life is not just about you, He will use you in a mighty way. Ibigan, kung sinasabi mong tagasunod ka ng Panginoong Yesus, ay ang buhay mo ngayon ay hindi na patungkol sa iyo, kundi ito ay patungkol na sa Panginoong Yesus. At kapag ang Panginoong Yesus na ang nabubuhay sa iyo, ay pinatay mo na ang dating ikaw. At kapag patay ka na sa sarili mo, dinedenay mo na ang sarili mo, ay saka ka gagamitin ng Panginoong Yesus sa kanyang misyon. Pero bago kanya gamitin sa kanyang misyon, ay acknowledge Him as God. Hindi kanya matutulungan kung ang tingin mo lang sa kanya ay tao. Pangalawa, magpasakop ka sa kanyang authority sa iyo. At pangatlo ay act on His mission. Sisiguraduhin mo na ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng aksyon. Kasi kung wala itong bunga ng pagsunod, ay maaaring ang pananampalataya na iyan ay patay. Kaibigan, tandaan mo palagi, victorious thoughts, victorious life. God bless.